Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara Soyo Channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik ang nagmamaganda ninyong katismosang Kim Pao upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay mga ganaps ni Kim and Paolo. Grabihan nga naman talaga ang Kim Pao ay super duper close sa isa't isa. Grabihan yon. Si Paolo Avellino may pagsenyas po kay Kimi and yung mga ganyang samahan guys, alam mo yon, senyales po yan ng malalim na yung relationship. Yung ganyang mga connection, yung tinginan pa lang alam na, nagkakaintindihan na, tinatawag nga natin guys na mutual understanding. Ayan, isa lang ibig sabihin po niyan, malalim na yung relationship. Kaya talagang fake news yung guest sa blind item na Kim Pao eh. Pero hindi, tapos na yan. Tapos na natin babalita yan. Let's move on. Huwag na nating ungkatin pa. Pero, nais nating i-highlight yung closeness ng Kim Pao. But before that, sa mga hindi pa po na-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para mag-i-updated ka at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kay Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na natin yan. And ito nga, sabi dito ni Madam Merly Ragay, sa kanyang comment, parang nami-misinterpret tuloy si Darren na nagkakagusto kay Kimi. Dapat iwas na siya kay Kimi. Naku, Madam Merly, hindi po kinakailangan ng iwasan. Kasi at the first place, mga lang naman po, malisyoso at mga selfish po yung mga nag-iisip niyan na si Darren ay nagkakagusto kay Kim. Kasi ayaw nila na meron pong ibang umaaligid kay Kim Chiu. Parang ayaw po nila na si Kim ay makipag-socialize pa sa iba. Gustong ikulong kay Paolo. Parang hindi naman healthy yung ganon. So, yun mga masasabi kong makasarili. Guys, mga selfish, yung mga tao nag-iisip ng ganyan. So, iwasan po natin yan guys ha, iwasan po natin yan. Bigyan po ng kahulugan, lalo na mga negative pa man din po. Pakahulugan lahat ng bagay dahil sa sobrang pagmamahal. Tanda natin, ang sobra ay masasama. Ang lahat ng sobra ay masama. So, lang tayo, love unconditionally. And tiwala ba kay Kim Chiu? Tiwala po tayo, mabuti pong bata si Kimi. And siya mismo ay hindi po nagkagawa ng kung ano man na alam niyang hindi karapat-dapat. So, wala pong dapat na iwasang maganap. Sabi naman dito, grabe naman po yung may gusto si Darren kay Kim. Hindi po totoo yan. Young brother ang treat ni Kim kay Darren. Totoo po yan. Yes po, young brother lang. Para po silang mag-ate lang, gano'n. So, kakatuwa nga po guys yung samahan ng dalawa eh. So guys, iwasan po natin masyadong maging malisyosa. So, wala naman po masama magdilulo. Ay no, ako naman, lagi rin akong, abat may pag-imagine pa nga akong nalalaman. Pero never ko naman naisip yung mga gantong bagay. Kasi close si Kim kay Darren din. Hindi lang si Darren yung lapit na lapit kay Kim, kundi si Kim din naman talagang close kay Darren. So kapag iniisip ko yun, para namang wala akong tiwala niyan kay Kim Chiu, para namang hindi ko kilala si Kim Chiu niyan. Parang binababa ko naman si Kim Chiu. Parang babaw naman ng tingin kay Kim, parang gano'n. So, siguro kung may ibang maaligid nga kay Kim na hindi naman si Kim close o hindi naman si Kim uncomfortable si Kim sa taong yon, abat, baka po pati ako ay mapareact na rin. Pero kapag si Kim ay komportable, wala yan. Kasi kilala naman natin siya as disenteng babae.
Sana nagets niyo po ako ha. I'm not against sa pagdidululo. Sabi ko nga, ganun din ako. Grabe din ako magdilulo, lalo na sa Kimpaw. Anyway, sabi naman dito ni Madam Helen, or Helenita pala, Katalasan, magandang gabi. Si Darren Espanto at Kim Cho I like a brother and sister. Huwag bigyan ng mali siya. Kandara, ingat ka. From Paris, France. God bless. Thank you so much po, Madam Helenita. Shoutout po sa inyo dyan sa Paris. Naku, sana all. Ako'y hanggang dito lang sa aming barangay talaga. Sana all ka na lang. Anyway, ayan. Yes, mag-sister lang po sila. Mag-sister, ginawang ano si Darren. Sister and brother lang silang dalawa. So, okay na po ba? O, ayan. Let's move on naman ha. At tumako dito sa update natin sa Kimpaw. Ayan. At magkasama po talaga ang dalawa. Ito po. At magkatabi po sila sa upuan. And ito yung sinasabi natin na senyasan or paninanyas ni Paolo kay Kim. Talagang si Kim and Paolo talaga pong meron ng deeper relationship. Meron po silang mutual understanding, yung tipong tinginan lang nila, alam na nila. Ganon ang Kimpaw. Napakalalim na po ng relationship ng dalawang ito. Nakakatuwa nga guys na lagi pong magkatabi, lagi pong magkasama at hindi pinapabayaan naman ni Paolo si Kim Cho. Sinong hindi ba papaisip niyan, di ba? Mapakaseryoso lang parati ni Pao. Nami-misinterpret ng iba na walang pake, tuod lang sa likod, parang walang nararamdaman. Pero ganyan lang talaga si Paolo, napaka-nonchalant ba? Masanay na po kayo, buti nga may pagbabago na yan eh. Pati yung mga kasamahan yan, mga kilala si Paolo, talagang iisa lang sinasabi, ang laki ng pagbabago ni Pao. So guys, kung mapapansin nyo dito guys, si Paolo Avellino, tumingin siya kay Kim at tumango. Parang sinesenyasan nga niya si Kimi. Ayan po. At na siya na yung next. So, gets naman po agad ni Kim Cho yan. Kita nyo at tumayo na rin po siya. And alam nyo, mas nakakakilig dito about talagang dikit po ang dalawa. Talagang magkatabi po silang dalawa. Sa mga nagsasabi na mag-isa lang si Kim Cho, sorry, yan na lang kayo. Anyway, sabi nga dito kay Pao, inabot ni Father ang battle ng holy water. Sinenyasan niya ng patango si Kim na sumunod na sa kanya. Kasi nakaupo pa si Kim, kaya hindi pa niya binitawan yung battle. Inabot niya kay Kim, kaya tumayo na ito. Napatingin nga si Ma'am Cory. Isa-isa silang magwiwisik ng holy water kasi. So, ako pansin-pansin din nga, dinaanan ni Paolo yung mga nasa unahan. Talagang kay Kim Cho niya muna unang inabot yung holy water para magkasunod silang dalawa. Samantala guys, dahil napag-uusapan na rin nga po natin si Darren, si Bestie Darren, eto nga at ay damay na rin po natin ang pambubuking ulit niya sa Kimpaw. So medyo naglaylo na nga siya, pero meron pa rin pong bunot kay Kimi. Bunot, pasimpleng bunot lang naman po ito ha, talagang ano lang siya, laylo na rin. Pero ayun nga, sabi niya dito, si Kim Cho hindi siya nag-exercise mag-isa. So, hindi rin siya nagko-coffee ng mag-isa. Yung katanungan kasi related po sa ano yung ginagawa kapag mag-isa. Si Kimi daw nagre-rest talaga. Nanonood ng series, etc. So, ayun, sagot ni Darren, siguro kasi di rin sanay. Si Kim Cho nang mag-isa. So, ayun, sabi ni Darren, paglilinaw niya, ay hindi naman siya nag-workout mag-isa at nagko-coffee
mag-isa. So, alam niyo na this, lagi talagang magkasama ang Kim Pao. Kapag nag-exercise, nag-workout si Kimi, may kasama siya. Yun lang po yun. And ang sweet naman sa pagko-coffee, may kasama pa rin. Bunot na bunot pa rin talaga si Chinita Princess, pero expected ko guys sa mga susunod na araw, baka laylo na ang paayuda dahil nga si Kim ay pigil na pigil sa kanyang mga co-host. So, hindi siya nag-gym mag-isa. Hindi siya Alam mo, ako nagkakape kasi mag-isa. tinatanong, di ba ako? So, ayan ha, napakalinaw. Basta pa nag-workout si Kimi, may kasama yan. And alam na natin kung sino, si Papi yan. Kayo guys, anong inyong masisay patungkol dito? Lalo na doon sa ginagawa niyang pagpigil ngayon sa panunukso sa kanya. Pa-comment ka lang po dyan sa baba. And hanggang dito lang po muna ang ating update. Maraming salamat sa inyong pakikinig. And don't forget to click the subscribe button at notification bell para po sa iba pang balita. Maraming salamat. So, hindi siya nag-gym mag-isa. Hindi siya Alam mo, ako nagkakape kasi mag-isa. tinatanong, di ba ako?